Tara game. So ito yung airbrush na ginagamit. Teka, share muna natin. Share ko lang yung live ko Wait lang. Pa-share naman ang live natin mga moms. Okay. Tara, start na tayo. Meron na akong mga nagawa. Ganito na siya. Ayan. Hi, sir. Hi, Armando Alanis. How are you? Ayan. Mga ganito na siya. Nakapag-add na tayo ng pre-shading. Ayan. Again, thank you very much, Laruanan. Ayan. Pwede tayo mag second pass dito. Okay, laki nito. Pero for now, ito muna tayo sa face. Okay, try natin mag airbrush. Puro pre-shading lang muna yung gagawin natin para pag nag-dry brush tayo, merong contrast. Hirap. Teka lang Ganito na lang. Hawakan ko na lang to. Yan. Add lang tayong pre-shading dito sa sa ulo. Okay, I think that's enough. Okay, tapos dito naman sa shoulders. Teka lang Pwede kayo mag-comment mga ma'am-sir Meron pa tayong load. Okay. Punasan ko lang to Kung kailangan linisin yung airbrush every now and then para maganda yung buga. Hey, ang dami nanonood. 13. Thank you sa panonood mga ma'am sir. Teka, tanggalin ko lang nabebend yung needle natin. Kaya ganun. Okay, maayos na. Okay. Tara, proceed tayo.
Okay. Pwede kayong pwede kayong mag-comment. Hulkbuster tayo. And kung gusto nyo umorder sa, ano ba audio? Meron naman. Hello Sir Nazar Hunyo, King El Tolbo, hello, good evening sir. Airbrush tayo ngayon. Yan, okay. Ito naman yung shoulder armor. Free shading lang to mga ma'am sir, sa edges lang natin. Sa edges tayo maglalagay tsaka sa mga panel lines. Yan. Ayan, sige. Mamaya magbabasa ang comments. Wait lang tapusin lang natin to isa. Ayan. Sige, comment lang kayo. Hello, good evening sir. Good evening. Magano lang tayo rito. Live stream. Tagal ko na rin kasi hindi nakapag-live stream eh. Kamusta kayo? Kamusta? Kaya medyo relax lang tayo. Pero ako, talagang binibilisan ko itong proseso natin. Kasi marami tayong pending projects. Tsaka gusto ko na makita tong yung Hulkbuster natin na batter damage. Yan. So may mga damage na areas, pwede nyong mas darkan pa yung mga nabuta, yung mga sections na may damage. Airbrushing, sir, airbrush to, airbrush. Minsan nag-airbrush din talaga ako kasi mas malaki yung unit natin ngayon eh. Tingin ko mas mabilis mako-cover yung mga areas compared to washes. Saka gusto ko dito sa airbrushing, nakakagawa siya ng mga parang gradient. Siyempre ingredient na hindi magagawa rin magagawa naman ng brush, pero feeling ko sa ganitong proseso gusto ko gamitin ngayon. Ang preference natin, ang weapon natin, ito airbrush naman. Yan, kanya-kanyang preference lang yan mga moms. Okay? Minsan gusto ko gumamit brushes. Pwede naman yun. May mga sarili-sarili tayong weapons of creation. Yan, wala nang buga. Lilinisin na natin to, wala nang buga. Ano po gamit yung paint? Ito gamit kong paint, sir. Armored Komodo PH179 Black. Medyo kailangan lang talaga linisin to every now and then kasi para hindi siya mag-plug doon sa loob. Ayun pa pala, yung mixture ng paint natin dito, 60% na pitch na paint, tapos 30% na airbrush reducer, and 10% na airbrush flow improver. Yan, lahat yan from Hero Paints. Kaya yun yung combination natin dito sa loob. May mga auxiliaries din para hindi mag-plug. Hirap kasi pag nag-plug yung airbrush hirap maglinis Mamaya may maintain na natin to. Pero ngayon, ang objective natin, matapos natin yung pre-shading ng Hulkbuster. Meron na akong mga natapos kanina, yung malalaking pieces. Ngayon, maliliit na lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapusin na natin tong mga mas maliliit. Tapos meron din akong cotton buds para malinis natin yung tip. Yan para lumalabas lagi yung paint dun sa tip. Maayos yung buga niya. Sabi ni King El Tolbo, okay naman sir, nagpunta ka ba? Hindi ako nakapunta ng Toycon sir. Marami akong projects talaga sir. Tapos sunod na lang sir. Pero nakita ko naman yung mga updates niya sir Kayo ba sir, nagpunta ba kayo? Yan. Okay, nice. Buga na ulit tayo. Okay, next. Ito naman. Okay. Magda-dry brush pa naman tayo dito So, kung sumobra o nagkulang, wala namang problema.
Yan. Kapag gumagawa tayo ng mga customs, yan, don't worry about making mistakes. Ganun talaga mga ma'am sir, magkakamali tayo. Pwede namang i-revise eh. Kunwari, masyadong dark, masyadong light. Pwede naman lagyan ng mga revision yan eh. So, huwag kayo matakot mag-apply ng paint. Huwag kayo matakot mag-apply ng pintura sa toy. Mag-start tayo sa ano. Nag-start ako sa mga bootleg, sa mga BL. Para ma-boost yung confidence level. Pag confident ka na dun sa ginagawa mo, talagang unstoppable ka na mga mams. Unstoppable. Kanya-kanyang build ng mga experience, XP. XP sa pag-airbrush, XP sa sa confidence, sa paghawak ng brush, pagpintura, pag-layer, pag-spray ng primer, kanya-kanya mga mams. Sabi ni Vincent Aguirre, nire-repaint mo po yung red. Ay, oo sir. Pero hindi ko nire-repaint yung red, nagba-battle damage tayo mga ma'am sir. Hindi ko nire-repaint. Pinipaint over ko siya pero mas dark. Mas dark siya. Hindi ko pinipaint yung candy red, hindi ganun mga ma'am sir. Dito naman tayo so may damage. And usually kapag may damage yung piece, yan. Ako naglagay nito yung bullet holes. Ako naglagay niya na. Nilalagyan ko ng mas dark na na buga doon sa paligid ng butas. Yan para mas dark siya. Okay, next. Ganun lang kabilis mga ma'am sir. Halos tapos na tayo pala eh. Ayun pala sa mga gustong bumili ng Fanjoy na Hulkbuster. Meron palang dalawang klase. Shout out to Whale FX kasi nag-usap kami kagabi. Hindi ko alam na meron pala yung standard tsaka deluxe. Sa standard, ang makukuha nyo, parang yung Moorstorm na plastic kit. Unpainted siya. Pero yung deluxe, worth mga 5,000 ngayon sa Shopee. Sa laruanan. Yan. 5,000 pesos. Yun yung painted. Yan. Ito yung unit natin. Kasi ang problema kasi sa Fanjoy na Hulkbuster, hindi nila ginawa ng different label kung standard or deluxe yung makukuha nyo. Hindi ko pa nga rin nakakausap si laruanan tungkol dito. Pero, yan. Gusto ko siyang kausapin kasi gusto natin ma-check lahat ng ibibigay sa inyo. Kuwari, umorder kayo, nagbayad kayo ng 5K. Lahat ng matatanggap nyo, yung painted kit. Kasi yung pre-order nung standard, mga 3K to 4K lang, 3K, 3.5 ganun. Pero yung painted kit, yung deluxe, nasa 5K pataas. Yan. So, it is more. Kasi yun nga ang problema kasi doon mga ma'am sir, si Fanjoy, hindi sila naglagay ng label kung deluxe or standard. So ngayon, sasabihin ko kay laruan na pwedeng silipin yung mga boxes to make sure na painted lahat nung na-deliver or nung made-deliver kahit na batch 2. Sabi ni Jeff Araya, sir, yung spray brush sa Shopee pwede din kaya? Yung spray brush? Ay, hindi ko pa nasusubukan yun sir. Sabi ni King L, hindi din eh. Buti na lang di kami natuloy. Gusto namin mag-meet. Oh, sure, walang problema yun. Ayan na po yung default paint na sir, hindi glossy. Glossy to sir. Meron akong review sir. Punta ka sa YouTube channel ko, Ralph Cifra. Tapos nandun yung latest video ko sir. Hulkbuster. Hindi siya ganito. Kinostom na natin to. Sir, yung paintbrush sa Shopee, recommended ba yun? Hindi ko marerecommend. Sa ngayon hindi ko marerecommend kasi hindi ko pa nagagamit. Pero, baka sa susunod na magamit ko siya, o kaya matripan kong bilhin for testing.
pwede natin gamitin yun. Tapos na ako mag-airbrush. Papakita ko sa inyo yung mga nagawa ko. Yan. Ito yung mga, teka, tatabi ko lang to, baka tumapot. Pwede tayo second na, teka, dito kaya. Yan, binubugaan ko lang to, pangalawang buga na to para lang di masayang yung pintura. Usually may mga darks pa. Okay na siguro to. Sabi na marami. Okay. Okay na yan. Ito yung mga paint natin. Meron din ba Hulkbuster and GD Toys? Meron yan, sir. Tingin ko. Maglalabas na yan. Malapit na yan, sir. Malapit na. Saan po nakakabili ng ganyang airbrush? Airbrush? Type nyo, sir, Nasedal airbrush sa Shopee. Kano lang ba to? 400. Isang kit na to eh. Pwede kayong pumili. May compressor. Pag may compressor, 1,000 plus. Pero kung sakto lang, yung paint natin paubos na. Saktong-sakto lang. Naka-live pala ako. Tapos, tagal ko na rin kasi hindi nag-live eh. Pero tapos na yung airbrush natin. Oo nga eh. Miss ko rin kayo mga ma'am sir. Tambay lang tayo ngayon sa Facebook. Sintag ang dami nating ginagawang mga projects. Kaya ngayon naisip ko mag-live kasi gusto ko rin ma-demo sa inyo kung paano rin ako gumagamit ng airbrush. Marami tayong weapons dito for creation. Smoke block ba yan? Hindi sir, ang block ko dito PH179 block primer. Teka, papakita ko sa inyo yung mga nagawa natin. Wait lang. Ayusin lang natin to kasi magka-clog yung airbrush natin pag hindi natin, ayun, ganyan siya. Pag hindi natin nilagyan ng mga liquids Yan, meron din akong airbrush cleaner. Yan, airbrush cleaner. Yan, para sa mga gantong klaseng jobs. Yan, pag tapos na tayo, lilinisin na natin. Saan po nakakabili? Okay, sa Shopee. Meron din ba Hulkbuster? Yes, sir. Okay, sir. Di bale, ginawa nyo na po siyang matte red bago kayo nag-airbrush ng black. Yes, sir. Ang pinahid ko, ang spray paint ko rito, yung Bosny Flat Clear. Magiging matte yun para kakapit lahat ng pintura. Yan. Happy Friday sa inyo mga ma'am, sir. Yan, backflow lang natin. Ito, backflow tayo para matanggal yung Punuin lang natin ng tubig. Tapos, takpan natin tong nozzle. Tapos, i-blow natin yung yan, para bumubula siya. Yan, backflow. Yan. Ingatan nyo lang kasi tumatalsik yung mga Ngayon ko na ituturo sir kung paano natin lilinisin to. Sakto kasi tapos na rin ako Okay. Ayan, unang ginagawa ko, tinatakpan ko yung nozzle, binabackflow ko. Siguro gagawin natin to mga 3 hanggang 5 beses. Usually 10 times pa nga rin para to make sure lang na walang nakabara dun sa Walang nakabara dun sa paint. Dun sa airbrush. Tapos meron din ako mga basahan. Tissue, importante din. Tsaka mga cotton buds para matusok natin yung mga mga parts. Teka, magpupunas muna ako ng papatayin ko na, hindi mo natin papatayin yung compressor. No need lianabos sa mga project mo ba pag custom. May mga times na ginagamit ko yung sandpaper, pero ngayon hindi na. Hindi na kailangan. Gumagamit din ako nun, sir. Pero dito sa Hulkbuster, di na kailangan. Teka, pupunas lang ako ng kamay. Tapos kukunin ko na yung mga project natin. Yung mga natapos na natin. Para ready na siya for dry brushing naman. Silver. Thank you, Sir Bane Abujoy. Shout out. Palacio Richardson. Shout out. Luigi Lowell Cabangon. Shout out. Palacio Richardson. Bane Abujoy. Jeff Lozano Raya. Shout out.
Tapos meron din ako nabiling ganito, yung kasi minsan baradong-barado yung needle eh. Ito, sobrang nipis na needle cleaner. Airbrush cleaner na pwede nating itusok dun sa itusok dun sa mismong tip ng airbrush. Ayan, ganito siya. Ayan, sobrang nipis niyan. Ayan, sobrang nipis. Pwede natin tusok dun sa tip ng airbrush para mawala yung mga clog. Ito kasi yung tingin ko pinaka-importanting tool para sa akin sa paglilinis ng airbrush. Ayan, teka lang pupunas lang tayong kamay. Happy Friday mga ma'am sir. Boss, anong Hulkbuster yan? Hulkbuster from Funjoy. Yan. Punta kayo sa Kaso out of stock na eh. Out of stock na yan mga ma'am sir. Kaya kung gusto nyo umorder, meron pa sila roanan. 5,000 pesos only. Pre-order na kayo mga ma'am sir for batch 2. May batch 2 pa. Wait lang punas lang ako. Para pag ginawa ka natin yung ibang parts, walang residue ng paint. Malinis yung hindi tayo mag-worry about paint transfers. Okay. Oy, Laruanan, good evening. Ayan Laruanan. Umorder na kayo dyan mga ma'am sir for batch 2. Open na open yan mga ma'am sir. Teka, kunin ko yung logo niya. Ayan, nandyan siya ngayon. Ayan, Laruanan. Meron yan sa Shopee. Ay, naayos pa ata yung Shopee niya. Not sure. Pero pumunta kayo sa Facebook. Mag-send kayo ng inquiry. Umorder na kayo nito mga ma'am sir. Meron akong review sa akin channel. Sobrang angas. Actually, yung Hulkbuster ko na to, hindi ko talaga to bibilin kasi gusto ko lang talaga i-review. Tapos, nung nabuo ko na, sobrang ganda. Sobrang ganda niya. Sobrang tangkad, 17 inches tall. Teka lang kunin ko yung mga ito yung paa. Paa pa lang to paa pa lang. Meron ba akong size comparison? Ito ruler na lang, ruler. Ayan, paa pa lang yan. Paa. Paa pa lang, 12 inches na. Paa pa lang yan Tapos ang depth niyan, mga 3.5 inches. Tapos yung mismong paa niya, 1, 2, 3, 4, mga 7 inches. Yan Grabe sa ganda. Solid talaga to mga ma'am sir. Tsaka yun articulated naman to. Yan Meron akong review nito sa channel ko. Yan. Paa pa lang to paa. Okay. Isa. Okay, 1. Okay, tapos tayo rito sa mga pieces. Tapos na rin tayo rito. Bababaran ko lang to ng airbrush cleaner. Okay, patayin ko muna yung compressor. Ayan, para hindi maingay. Okay. Babaran muna natin to. Tanggalin ko lang yung mga parts. Yan, usually dinidisassemble ko to pag nililinis natin. Ayan yung mga residue. Tatanggalin natin yan, yung sa loob. Daming parts nito kaya ingat sa paggamit ng mga airbrush kasi kailangan talaga nito ng extra care. Kasi pag hindi natin nalinis after natin gumamit, babara yung pintura diyan. Hirap nang tanggalin. Gagamit na kayo ng mga pampatunaw, yung mga paint strippers para lang matanggal yung paint dun sa mga nozzle. Yan, tinatanggal ko na. Tanggalin natin to. Pwede siguro bumili ng extra needle nito kasi parang bumabaloktot na Yan, tapos luluwagan natin to. Yan. Tapos tatanggalin ko yung needle. Yan, gagawin natin yan. Ayan ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Ito, lilinisin din lahat. Tatanggalin yan, babaklasin yan lahat. Yan. Ito, ingat kayo rito kasi minsan mahirap ito ibalik yung parang dual action. Yung dual action, actually dalawang klase ng airbrush. Meron ka single action. Yung single action, pag pinrest mo, buga kaagad. Buga kaagad yung pintura. Tapos, kapag pag dual action naman, you need to press down, tapos pull back. Doon, makokontrol nyo yung buga ng yung pressure. Yung pagbuga ng pintura, pag pinull back nyo, mas malakas. Kapag nasa gitna lang, average lang yung output niya.
Kapag nasa pinakalikod, max output. Yung talaga pag malakas yung compressor, yung pressure, talagang malakas yung spray niya, yung output ng paint. Kasi kung yung mechanism ng airbrush, kaya may needle dyan mga ma'am sir, tapos may paint ka rito sa ano tawag dito, container. Kapag pinulbak niyo yung paint, aatras yung needle, tapos yung needle yung nagko-control ng yung needle nagko-control ng pintura. Kaya kung gaano nyo kalakas hilahin yung needle, ganon kalakas yung buga. So, kunwari, pinulbak nyo to, malakas na malakas, aatras yung needle, mare-release yung paint. Yun, ganun yung concept ng dual airbrush, dual action. Mas, yung sa mga, saan ba ginagamit yung single action? Yung single action nakikita ko sa mas malalaking types of work. Like, kunwari, sa bahay, hindi mo na kailangan ng dual action. Sobrang lalaki nun, yung mga airbrush na yun. Parang pang heavy duty, pang mga nabibili sa hardware. Pang paint ng mga walls, pang paint ng kotse. Yun, single action lang yun. Isang press mo lang dun, ang laki ng coverage area. Pero dito, sa mga pang hobby grade, or mga pang standard na, kunwari, pang nail art, pang hobby, pang panglagay lang naman ng mga, sa akin, hindi naman to yung parang sobrang hobby grade na, yung mga sobrang basta yung mga mahal na airbrush, meron din nun, 15K each, ganun. Ito yung parang mga 500 lang to pababa. Pero it gets the job done. Ako, preferred ko to mga ganito. Ngayon, kung preferred nyo yung mga Iwata, yun. Iwata ba yun? O tama ba? Hindi, nakalimutan ko na. Parang ganun yung mga types, mga Japanese. Dati nagkaroon ako ng mga Badger na airbrush. Pero binenta ko na kasi it takes a lot of time on cleaning. Super. Pero ngayon, marunong na rin ako maglinis on how to maintain. Dati kasi hindi pa rin ako nag-maintain ng mga airbrush. Yan. So ito, tatanggalin natin yung needle. Yan o. Marumi na siya eh. Ayan, ganyan, marumi na. Dudumi talaga yan. Tapos, meron tayong mga airbrush cleaner. Tatanggalin natin to. Yan. Sa isang gamit sa isang project, ngayon lang ako nagbaklas. Kasi usually, ang ginagawa ko sa isang project, medyo mabagal pa ako noon eh. Ngayon talaga intentional na mabilis ko na siya ginagawa. Kasi marami tayong pending. Yan. Yan pero preference yan mga ma'am sir Yan Binaklas nyo siya sir yung mga tornilyo niya, yung nag-apply kayo ng flat clear. Hindi na kailangan. Pero kung gusto mo sir, pwede rin naman. Wala nang problema yun. Sir Luigi. Gaano kabigat? Hindi ko na measure, sir. King Size, upgrade na, sir, harder and steam back. Apas muna, sir. Okay na ako rito. Goods na ako rito sa Nasedal. Wala namang problema yun. Kung gusto nyo yung mga harder and steam back, kung trip nyo yung mga mas mahal na gamit, walang problema. Preference natin yan. Meron tayong sarili-sariling weapons for creation or destruction. Actually, ginagawa ko yung destruction. Binawasak natin yung Hulkbuster. Battle damage yun. Yun. So, yun mga ma'am, sir. Yun lang ang concept din ng mga, na alam ko dito sa airbrushing. Kailangan talaga siya i-maintain. Yan. Balik muna natin to. Pakita ko lang yung ibang parts na nagawa natin. Natapos natin yun. Then after that, dry brushing na. Tapos i-display ito sa sa Green Hills. Laruanan na cabinet. Okay, balik ko muna to. Ay hindi, babarang ko na lang muna to ng tubig siguro. Or airbrush cleaner. Hindi, tubig na lang. Ayan. May mga rin kasi to. May mga residue din. Ayun Kita nyo yun? Residue, ayan dumi niyan. Minsan airbrush na lang din pinapang ko. Yung mga worn out na airbrush tuloy. Handbrush, paintbrush. Ayun Arcom gamit mo, sir? Yes, sir, Arcom. Armored Komodo. Ito, sir, Yan. Yan lang ginamit ko kanina. Water-based.
Tapos yung mga auxiliaries ko, ganito. Hero Paints. Hero Airbrush Flow Improver, tsaka Airbrush Reducer. Yan. Tapos meron din ako airbrush cleaner. Pwede natin gamitin ito ngayon, airbrush cleaner. Yan. So, ganun yung concept ko rito. Yan. Kung gusto niyo pa malaman yung mga tips and tricks sa mga airbrush, marami sa YouTube mga ma'am sir. Type nyo lang, how to clean your airbrush, anong pinakamagandang airbrush ngayon, how to get started, how to apply, how to use dual action, ang difference ng dual action, how airbrush works. Dami niyan. Arcom number 1. Hero, tsaka actually ginagamit ko Hero, tsaka Armored Komodo. Tsaka Vallejo. Yan, 3. Sa Vallejo, mga metallics. Ganda ng mga metallics nila. So, yan na muna ang natin, ang mga gamit natin for, teka, tatabi ko lang to. Ayan, delikado to baka mawala dito sa mga containers natin. Babara natin to ng airbrush cleaner. Ayan. Yan, ganyan. Airbrush cleaner. Kulay green pala to. Kala ko yung bote, kulay green. Ayan. Tapos, sarado natin. Ayan. Tapos pwede nyo i-shake. O kaya, lug-alugin. Okay. Siguro, maganda kung babaan pa natin na mas marami para babad na babad siya. Iniiwan ko to usually overnight Yan. Yan, ganyan lang. Yung mga parts. Yung needle, pwede nyo ring gawin Kaso hindi nakakasya rito Ginagawa ko na lang, pinupunasan ko na lang. Paulit-ulit lang, hanggat sa mawala na yung pintura. Pwede kayong bumili ng mga replacement nito. Yan. Okay. So much for airbrushing. Tapos na tayo dyan. Wait lang Medyo marami kasi kamay ko. Ayokong hawakan yung ibang parts Okay. Tapos na tayo. We're done. Kape muna tayo sa gilid. Okay? Coffee lang. Coffee break lang. Hi Sir Jerry De La Cruz. Good evening. Ako sir, acetone ginagamit ko. Yun, pwede rin yun. Thank you for your suggestion. Yan. Airbrush. Yan, nagko-customize din yan si Sir Jerry. Yan, pasok lang natin tong needle Yan, ang dumi pa Kahit ilang linis mo rito, may mga residue pa rin. Ang hirap tanggalin. Ang hirap talaga. Yan. Yung iba, alam ko binababad tong buong buong airbrush sa airbrush cleaner Baka mag-work din yun. Babad lang, tapos tatanggalin the next day. Siguro, bababad ko lang dito sa tubig mamaya para matanggal lahat ng residue. So, yun na lang muna dito. Balik ko muna to. Okay. Saan na yung nandito pala. Okay, yan na lang muna. Teka lang. Okay, next. Ito. Body. Need ba ng great precision while customizing, especially sa dry brushing? Di, sir. Naalala nyo ako, sir. Nakakatama naman po. So, idol ko to, sir. Yes, sir. Bayna Bujoy, lacquer thinner. Yes, pwede rin lacquer thinner. Pwede rin yan. Pero sa akin, water-based na mga paints lang ginagamit ko. Ayan. Kung preference nyo, lacquer, okay lang yun. No problem. Okay, ito pa yung isang paa niya. Yan. Yan. Ito na naman. Oo, yan. Compressor. Medyo mainit kamay. Ito yung mga kamay. Yung sobrang laki ng mga kamay nito. Yan. Articulated. Boom. Yan. Yan, spray ako na rin to ilalim. Yung kamay, ilang inches to?
Pwede nga kayo mag-shake hands dito eh. Yan. Ow! Yan. Shake hands. Okay, teka. Measure natin ito. Kamay pa lang. Oh. Grabe. 10.5 inches. Look at that. Vallejo tapos Gaya notes, sir. Okay, nice. Very good. BJ Baleros, di naman, sir. Di naman kailangan ng great precision. Actually, sa dry brushing nga, pwedeng mas... Minsan kasi yung damages naman, wala naman ding pinipiling direction or wala naman... Ano talaga siya, random eh. So, kung mas random yung pagda-dry brushing o kaya asymmetrical balance, mas maganda. Yung asymmetrical balance, hindi siya, kabaligtaran siya ng symmetrical. So, sa symmetrical, kung ano yung nasa left, yun din yung nasa right. So, dito, ang ginawa ko sa pattern ng hookbuster natin, asymmetrical balance. So, meaning, kung ano yung nasa right, medyo different lang, meron pa ring damage both on left and right arm. Pero iba lang yung position. Kunwari, dito, maliit lang, tapos dito, mas malaki. So, yun, mas asymmetrical balance siya. So, hindi siya parehong-pareho, hindi siya identical. Yun. Ganon din sa paa. Dito, merong damage. Tapos dito, mas mabigat yung buga. No? Kasi dito, may buga. May mga parts na mas dark. Yan. Yan. So, tapos na tayo rito. Grabe kan. Okay. Saka may LED to mga ma'am sir ah. May LED. Ayan o. Ipe-press nyo lang. Ayan o. Ipe-press nyo lang to. May LED na kayo. May LED pa siya. Sa legs lang to ah. Legs, tsaka chest, tsaka sa ulo. Wala sa kamay. Yan. Kung gusto nyo magpalagay ng LED, punta kayo sa Whale FX. Whale FX on Facebook. Sayang oh. Dito pwede pa palagyan yan dito sa kamay. Okay, ano pa ba? Ito yung body. O, ito yung body niya. Yan. Yan, tapos na rin natin. Yan. Pati loob, naka-spray na din. Okay? Yan, ganyan siya. Tapos, yung nasa gitna, ito, tanggalin ko na rin to ha. Tapos na tayo mag-spray paint. Yan. Pwede nyo i-press to. Ayan. May ilaw yan. May LED yan. Okay? Thank you very much, Laruana. Napakaganda nito. Dapat nga, review lang to eh. Kaso nung nabuo ko, grabe. Sabi ko kay Sir Mark, bibilin ko na. Ayan. Tsaka may mga magnets to. Ang lalakas ng mga magnets. Mga magnets nyo. Napakalalakas ng mga magnets. Dahan-dahan lang tayo kasi painted kit na siya. Okay? Ayan. Tapos, babalik natin to. Okay. Tapos, saan yung dalawa? Ito. Yan. Sa gitna. Ay, teka. Ito, sa gitna. Okay, tapos ito yung sa shoulders. Bigat? Hindi masyado mabigat, pero maganda yung weight niya. Okay, magnetic din, kaya ang ganda ng snap. Yun. Tapos yung ulo. Wala. Kunin ko lang itong mga blue tack stock sa loob eh. Okay, game.
Okay. Yan. Hulkbuster. Para maganda nga i-repaint yung regular version. Oo nga sir, gusto ko rin nga yung regular version. Ito kasi nakuha ko. Ayun pala, Sir Laro Anan, meron tayong, ito yung nakuha ko, deluxe to. Meron palang standard version ito. Nag-usap kami ni Will FX kagabi. Yan. O yan, mag-pre-order na kayo, sabi ni June D. Yan po yung sir, yung 5K. Yes sir, 5,000 pesos only. Napakalaki. Napakalaki. Grabe, sobrang bulky ng side. Sobrang bulky armor. Magnetic, may LED. Pagka LED. Yan. Patayin muna natin. Tapos yung battery nito, included na rin. May battery na din to. Yan. Kung gusto nyo mag-pre-order, mag-pre-order na kayo mga ma'am sir. Batch 2, 5,000 pesos lang mga ma'am sir. Okay? Para maganda nga i-repaint. Yes sir, yung regular version 3K. Alam ko 3K lang yun unang ni-release Pero magmamahal to for sure. Magmamahal to. Okay, ready na rin ako for dry brushing. I think for now, medyo pwede na tayo mag-out. Ayan. Nagawa na natin lahat. Pati shoulders. Ayan. Ito yung mga shoulders. Tuyo na rin to pero i-cure lang natin yung pintura. Ayan. So at least napakita ko sa inyo kung paano rin ako gumawa using ibang weapons naman. Dry brush. Airbrush naman yung ginamit natin for the weathering. Lilinisin ko lang yung ano natin, yung airbrush natin. Tapos siguro bukas, proceed na ako sa dry brushing nito. How much po pag customize ng ganyang battle damage? Sir June D, ngayon, ang nasa isip ko, usually kasi, sir, magkano ba ito? $300 yung mga, $300 yung mga maliliit. $400 to, sir, mga 20K. Pag, gantong battle damage, 20,000 pesos. Malaki to sir, ang laki niya talaga. Tapos yung, pero sir, hintayin mo muna yung mga ipopost kong mga images. Kasi hindi pa to tapos Mag-dry brush pa tayo, mag-add pa tayo ng mga sponging technique. Marami pa tayong i-add. So ito, pa lang to, pre-shading pa lang, pre-work pa lang yung ginagawa natin. Sir, nababaklas ba lahat or need mag-tape for repaint? Nababaklas ba lahat or need? Ako, di na ako nag-mask, sir, Di na ako nagmamasking. Kung gusto nyo yung mask to, mga gold, pwede naman. Hindi na babaklas lahat, Hindi na tatanggal lahat. Hindi siya model kit. Ay, well, pre-built model kit siya. Ayan. Pero kung gusto nyo tanggalin yung mga screws, pwede naman. Hollow naman to, Ayun, hollow. Tapos, meron ding LED sa loob. Ito mata. Ginagawa ko lang yung mga battle damage natin. So, tapos na tayo for the pre-shading. Yan, tapos na lahat. So, meron ka ng dalawang paa, dalawang kamay, shoulder armors, yan, shoulder armor. Ano pa ba? Shoulder armor. Yun. That's it. Yan, sige, mag-send ka lang, sir, ng message sa akin, Sir Jundi, kung gusto mo magpagawa. Kasi, right now, sold out siya. Sold out ngayon ng Hulkbuster. Pero meron pa naman darating na batch 2. Gusto mo order kay Laro Anan, sabay mo na sir, battle damage na natin. O kaya ito, for sale naman to sir For sale naman to sa, pag natapos ko Green Hills. Pupunta yan sa Green Hills sir. 20,000 pesos only. So, yun ang yun ang initial price ko sir for this. Pero hintayin nyo muna yung mga repost natin. Actually, yung mga new posts about Hulkbuster kasi kailangan ko munang mapakita sa inyo kung ano yung outcome, kung ano yung output. Kasi maglalagay pa tayo ng dry brushing dito na silver. For silver dry brushing, yan, ito yung paint na ginagamit ko. Yan. Ay, steel pala to. Ito, mga Vallejo. Yan, Vallejo paints. Okay? Hi sir, Quiz Patrick. How are you? Good evening. Nice figure custom. Ganda. Thank you sir. Thank you sir. Maraming salamat sa cable. Soon, bibili ulit ako sa iyo sir ng mga Marvel Legends natin. So right now, we are done with the Hulkbuster from Funjoy. Nakakagawa tayo ng mga battle damage, ng pre-shading. Tapos na lahat ng pre-shading natin. Nandito sa kamay, yan, articulated yan mga ma'am sir. Articulated. There we go. Articulate. Pwede kayong mag handshake kay Hulkbuster. Super nice.
kung makikita nyo rin to in actual, super laki. Mas konti lang yung difference niya sa sa 1/6 scale. Kasi ito mga ma'am sir, 1/7 scale. Hindi nyo rin ma-appreciate yung laki niya until na makita nyo siya in person. 17 inches tall. Ayan, look at the feet. One ruler na agad to. Ayan. Okay? So, thank you again. Again, thank you very much for watching. Meron pa ba kayong mga questions? Kasi, kailangan ko na rin muna mag-take ng break. And then, mag-dry brushing na tayo. Oh, salamat sir. Okay, welcome. Thank you din sa lahat ng mga nanood. Alright, thank you again. Shout out to Luigi, Tularo Anan, Jundi, King Saya, sa lahat, BJ Balesteros, King El Toyboy, Quiz Patrick, thank you very much for watching. JV Benedictos, thank you sir, thank you for watching. Susunod na repost ko yung mga meron na tong mga battle damage or meron na tong mga silver dry brushing, okay? So yun lang, thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye.